million ang mga naghihirap. Nagsabi na sila ay naghihirap. You just multiply it by 6. So, lumalabas na nasa 104 million Pilipino ang naghihirap. Diyos ko po. 100 million na Pilipino ang nagsabi na sila ay naghihirap. 17 million Filipino families, 100 million Filipino individuals. Kung pagbabatayan natin yung self-rated poverty survey. O magtataka na naman tong gobyerno. Saan ba nakatira tong gobyerno? Saan ba nakatira to si Claire Castro? Saan ba nakatira tong si Bongbong sa ilalim ng bato? Hindi niya alam anong nangyayari sa Pilipinas? O bakit maraming mahirap? Bakit maraming nagugutom? Kasi nga hindi tinutugunan ng gobyerno yung mga problema ng ordinaryong Pilipino tsaka ng mga manggagawa, yung mga congressman kung ano-ano pinag-uuna. Yung mga senador, mga congressman, mga politiko, pati presidente natin, kung ano-anong inuunang atupagin. Hindi niya inaatupag yung kagutuman. Hindi nila inaatupag yung kahirapan. Tayong mga Pilipino, naiipit na naman sa gitna. Paulit-ulit na lang natin to pinag-uusapan eh. Busy kayo kakauna. Diyan sa diyan sa bangayan nyo sa politika. Sinong dapat manaig? Samantalang yung mga Pilipino, itong kalagayan, nagugutom, naghihirap. Oh, may nag-comment na naman, DDS ka kasi, tanga. 'Di ba? Puro na lang, tapos ano? Nang ina talaga nito mga mga nangyayari sa bansa natin no. Ano makikita natin? Concert. Ay, nako po. Concert. Paano? Ayan mga tama ka, Boss Eli. Kala mo naman kagalingan. Hoy, di mo kailangan maging magaling, boss. Nag-comment yan. Mga boss, may nag-comment sabi niya, kala mo naman kagalingan eh. Hindi mo kailangan maging magaling, huy. Hindi mo kailangan maging nagtapos sa magandang institusyon, universidad para malaman mo ano realidad ng buhay. Lumabas ka lang ng bahay mo, makikita mo anong reality ng buhay. Marami nagugutom, marami naghihirap. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit di ka nagtapos, makikita mo anong sitwasyon ng mga Pilipino. Oh, 'di ba? Hindi tayo nang bablock dito mga boss. Wala tayong binablock, wala tayong pinipigilan dito. Libre lahat dito kahit anong kulay nyo. Kilala nyo naman ako dito eh. Oh, 'di ba? So, 'yan ang sitwasyon natin. Ang bagong Pilipinas ngayon, ganyan, mas maraming gutom, mas maraming nahihirap. 2025 elections, wala nga nagsasalita tungkol sa mga bagay na to. Hindi nga pinag-uusapan tong mga usapin na to. Anong ginagawa ng mga nagsisitakbo? Anong ginagawa ng mga nakaupo? Wala naman eh. Nothing meaningful. Nothing meaningful. They have nothing to boast about. Wala silang may pagmalaki. Mga congressman, mga senador. Nag-comment ikaw lang gutom, ulul. Eto gutom. Itsura, burger ka sa akin. Burger ka sa akin. Di ba? Yan ang problema natin eh. Tapos